dito. Hindi yung mga abogado-abogagahan na nagpapanggap na nagmamarunong. Na kailangan daw 15 dahil wala na raw yung dalawa, pababain daw yung threshold. Hindi yun na sinabi sa saligang batas at sa rule ng Senate. Ano sinabi? Klaruhin natin kasi may post ako kahapon. Maraming nag-message, gusto nila linawin ko pa ng maigi. Ayan, pakilinaw, so, ganito attorney. po yan, if you look at the Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, very clear naman na ang votes needed po ay 2/3 of all the members of the Senate. Ang operative phrase po dyan, all the members. So tandaan nyo hindi... Tandaan nyo, sabi ni attorney, all the members. Po sa impeachment case ni VP Sara Duterte. So ito, kausapin po natin, tanong natin, ano ba nangyari kahapon? Congresswoman Jervil Luistro, good morning po. Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. And good morning sa lahat ng viewers and followers. Oo, alam mo ma'am, kahapon may nag-explain sa amin kung ano bang kahulugan nitong pre-trial conference, ano exactly yung nangyayari. But you being one of the House Prosecution Panels, sa isang mabilis lang po na explanation, pagpapaliwanag, ano nga po ba ang nangyayari dito? Okay, so ang purpose ng ating pre-trial conference is to promote a simple, expeditious, and fair trial. Kita nyo, ang sabi, simple, expeditious, and fair trial. Sa tingin nyo, ganun ang ginagawa nila? Expeditious, ibig sabihin, mabilis, expedite. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At kung meron kang katanungan, maaari mo malaman. Meron din silang katanungan, bakit tila baga, parang hindi raw pinapansin ni VP Sara o non-defense team ni VP Sara itong pre-trial. Bakit papansinin? Wala nga kayo makukuha 16 na boto. At meron silang banat. Pero syempre, bago natin pasadahan ang mga nababalitang issue ngayon, andyan lang po yung join button kung gusto mo sumali sa ating komunidad. Sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Ito, tila daw parang ampaw. Ano yung sabi nyo? Ampaw? Bakit kayo atat na atat ma-impeach si VP Sara? Bakit kayo atat na atat ma-convict si VP Sara kung sinasabi nyo ampaw yung defense team ni VP Sara? Ha? Ay, nako! At meron hong bali-balita. Parang si Escudero ata ay parang ayaw daw makisali o ayaw niyang masama dito sa grupo sa Blue Ribbon. Bakit kaya? Siyempre, mababas yan eh. Diba? Mababas at mababas ang mama dito. Kaya, tutok na ha. At kung andyan yung join button, pumindot-pindot ka na. Pasadahan natin ngayon. Itong nauulat, Senator Escudero tumanggi mapabilang sa Blue Ribbon Committee. Inihayag ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na hindi at hinihiling ni Senador Francis Escudero na huwag na siyang isama bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon. Habang sinasagawa ang pagpipili ng mga miyembro ng mga committee sa Senado, si Escudero ay kabilang sa mga iniimbestigahan. Tama nga naman, bakit isasali kung iniimbestigahan ang mama? Hindi pa ho tapos ang investigasyon. Lumipat ka man ng kampo, andyan pa rin ang kaso. Diba? Ito, ampaw daw. Ipasok nga natin. Paano naging ampaw? Sige, ampaw na kung ampaw. Pero ang tanong, bakit ho kayo namamadali at minamadali nyo itoong conviction ni VP Sara? Ang dami nyo pa nagkampi-kampihan Kulang sa sustansya at parang ampaw. Ganyan inilarawan ni House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Anya, halos pareho sa House Prosecution Team ang listahan ng mga testigo at ebidensya na plano ring ipresenta sa paglilitis ng defense team ng pangalawang Pangulo. We expect that it would be specific, detailing kung ano po yung magiging defense nila. But unfortunately, what they have provided is actually lack of substance, no? So, ang tanong dito, abogado ka ba para masasabi mong kulang at ampaw? Kung hindi kayo convincing doon sa kanilang defense, hayaan nyo yung mga abogado. Diba? At ito lang naman na masasabi ko sa inyo. Kaya ho kayo ngayon nagngangaw-ngaw. Wala naman ho kayong magagawa eh.
ang tanging magagawa nyo lang ay maglatag lang ho ng mga ebidensya. Pero hindi ho kayo makakakuha at hindi ho kayo magdidesisyon kung makukonvict si Bibi Sara. Yan ang pakatandaan nyo. Kung sinasabi nyo ampaw ang lahat na ebidensya, okay yan, normal yan sabihin nyo kasi nga kayo ay prosecution. Pinoprosecute nyo ang isang tao, ito nga ang mahirap eh. 'Di ba? Wala pa ngang conviction, parang kinonvict na nila si Bibi Sara. Dahil bakit? Imagine nyo sila na yung nagpa-impeach. Sila na yung nag-hearing na mini trial dyan sa Kamara. Sila rin na rin ng prosecutor team. Nakukuha nyo? Ngayon sabihin nyo, ampaw? Tayin-tayin nga kayo makonvict si Bibi Sara eh. Hindi nyo nga tinantanan eh. Ampaw pa kayo na ampaw. Tinatawanan lang ho kayo ni Bibi Sara pagdating sa mga usapin na ito. Dahil alam nyo ho, kahit anong gawin at magbilang kayo ng husto, wala hong 16 naboboto at makakukuha ng boto para makonvict at madisqualify si Bibi Sara. Ngayon, sige, bilangan tayo ulit. Ngayon, meron na naman kayong panukala. Meron silang panukala, di ba? Isang senador ang nagmumungkahi. Sa kanya daw opinion, dapat daw yung threshold ng mga boboto o magiging boto, dapat ibaba ng 15. Galing ng panukala nyo. Tapos sasabihin nyo, ampaw? Wow! Kabado yan? Sa pre-trial brief na sinumiti ng kampo ni Bibi Sara, tunog lata. Ayon daw dito sa abogada na si, anong pangalan na to? Yung kulot. Nakita nyo, nagtulong-tulong na kayo. Yung isa nagsalita. Tapos ito naman magsasalita. Tapos sabihin nyo, ampaw? Wow! Baka sobrang kinakabahan na kayo. Hindi kasi ito ipaliwanag mo Kuya Goods. Bakit kayo nagngangaw-ngaw samantalang si Bibi Sara, napakasimple lang ang galaw. Nakukuha nyo? Si Attorney Powa lang at yung kanyang defense team na kasama ang humaharap. Si Bibi Sara, relax na relax. Ngayon kayo, sobrang, anong tawag doon? Nararatel na kayo kung paano nyo may sasagawa yung kagustuhan nyo makonvict si Bibi Sara. Kaya ang dami yung ngaw-ngaw. Sino ngayon pinaniniwalaan ng taong bayan? Sige nga, ang dami nyo nagsasalita eh. Iba't ibang senador, iba't ibang congressman. Ang kalaban, iisang tao lang, vice president. Ang dami yung nagtulong-tulong. Pati yung Pangulo, hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Paano mapapabagsak si Bibi Sara eh. Yung mga bulok na senador, nang hingi pa ng tulong, diyan sa Pangulo nila. Special session daw ang susi. Ipasok natin to, magsasalita yung kulot ng buhok. Na alam naman natin na laging nakabira yan kay Bibi Sara. Hindi siniseryoso ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng impeachment. Ito ang tingin ng House Prosecution Panel sa pagsisimula ng pre-trial conference na isinagawa ng impeachment court kahapon. Tinawag din itong tunog lata ni House Impeachment Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co at sinabing magiging mahina rin ang depensa pag nag-umpisa na ang trial proper sa Vice Presidente. Sige. Trial brief sets the tone. Pakinggan nyo, sabi niya, tunog lata. Wow. Tunog lata raw yung defense team. Ang dami yung sinasabi. Sabi nga, ang taong walang laman, ang latang walang laman, maingay. Sila Bibi Sara, tahimik lang. Kailangan pa ba sa pre-trial magkainitan? Sino ba ang mainit? Sino ba ang atat na ma-impeach si Bibi Sara? Sino ba ang atat na matanggal si Bibi Sara sa pwesto? Di ba kayo lang naman din? Sabi ni Aling Ledesma. Kaya ang iingay nyo. Kaya nga sabi ni Aling Ledesma, pag walang laman, maingay. On how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper?
No. Di talunan nyo na lang. Oh, hindi yung puro ngak-ngaw kayo ng ngak-ngaw. Pa-interview dito, pa-interview doon. Kung halimbawa, nakikita nyo na tunog lata, i-prove nyo sa sambayan ng Pilipino. Bakit kailangan nyo pa magsalita at manira? Diba? Nakukuha nyo yung point. Bakit yung abogado ba ni Bibi Sara nagsasalita at sinisiraan kayo? Wala naman. Relax na relax. Kasi hindi kayo makakapuntos pagdating ng trial. Dito pa nga lang, sa pre-trial, meron tayong nakikitaan parang pambabraso na, sabi ni Aling Ledesma eh. Parang, nagkainitan daw ho dito. Noong nagkaroon ho ng harapan. Bakit nyo kailangan, pati abogado, pag-initan? Dahil ba gusto nyo palabasin si Bibi Sara sa pre-trial at sa trial? Maninigas kayo, hindi lalabas si Bibi Sara. Ha? May karapatan ho ang Vice President na hindi umatin. Diyan sa ginagawa nyong sarswela. Bakit? Napalabas nyo ba si Pangulo nyo nung i-impeach siya? Di ba hindi rin? O si Bibi Sara, bawi-bawi lang din yan. Hindi lalabas si Bibi Sara, mamumutiman ang mga mata nyo. Mamutiman ang mga mata nyo, hindi nyo mapapalabas si Bibi Sara. Bibi Sara, relax ka lang dyan. Kayang-kaya yan nila Atty. Powa. At kayo ngayon mga nagkakampi-kampihan, mag-ingay na lang kayo sa social media, at sasagutin kayo ng abogado ni Bibi Sara. Dahil sa sobrang inis nila, gusto nang palabasin si Bibi Sara. Malamang sa malamang, ganyan ang gusto lang palabasin eh. Hindi ho umubra. Kaya ngayon nagkainitan daw dito di umano sa pre-trial. Nagkatensyon ang paghaharap ng impeachment prosecutors at defense team ni Vice President Sara Duterte. Giit naman ang dalawang kampo, normal na bahagi ito ng proseso. May express report si Mean Los Baños. Sa unang araw ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, may nagkasagutan na agad. Nagkaroon daw kasi ng ilang argumento ang House prosecutors at defense team. Hindi na ito idinetalye pero sabi ng depensa, normal lang yan at maayos daw ang kanilang working relationship sa prosecution team. Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trial, even in the RTC, ganyan yan, no? So wala naman, it's really nothing out of the ordinary. Idinaan naman ito sa... Simpleng sagot lang. Normal naman yan, yung mga ganyan tension. Bakit? Bakit kailangan magpa-press con, sasabihin tunog lata, ampaw daw yung ebidensya ng defense team? Ito sagot ni Atty. Powa, normal lang yan. Walang kakaba-kaba, walang kaabog-abog. Diba? Yan ang tunay na nangyayari. Kaya sila galit, kaya sila natetense na ata eh. Baka yung utos sa kanila, bilisan nyo para magkaalaman na. Wala hong makukonvict dito. Magbilangan ho tayo. Kaya kayo nararatel, hindi ho makakakuha ng 16 na boto. Bilangin natin, 2 ang wala. Ano ba ang sabi? Kailangan buong senador ang magdidesisyon. Sila ang mga senatorial judges. Walang sinabi doon. Pag wala ang 2, ibibabaguhin ang bilang. Wala naman sinabi doon eh. Diba? Sabi doon buo. Papaliwanag natin yan. Kuya Goods, sino nagsabi niyan? Ipapasok natin para magkaintindihan tayo. Mayon yung votes needed to convict the Vice President dito sa impeachment. Pakinggan nyo Ito maliwanag kay attorney ito eh. Si attorney Joey ba to? Joey Cinco? Oo. Nasasama ko lang sa aking reaction kasi alam nyo yung taong marunong, alam nyo yung taong may alam sa batas kasi abogado nga ito. Hindi yung mga abogagahan na nagpapanggap na nagmamarunong. Na kailangan daw 15 dahil wala na yung 2, pababain daw yung threshold. Hindi yun na sinabi sa saligang batas at sa rule ng Senate. Ano sinabi? Klaruhin natin kasi may post ako kahapon. Maraming nag-message. Gusto nila linawin ko pa ng maigi. Ayan, pakilinaw, so, ganito attorney. po yan. If you look at the Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, very clear naman na ang votes needed po ay 2/3 of all the members of the Senate. Ang operative phrase po dyan, all the members. So tandaan nyo hindi... Tandaan nyo, sabi ni attorney, all the members. Hindi naman sinabi doon, okay, wala Senator Bato, wala si Senator Jinggoy.
Babawasan natin. Hindi naman ganun. All the members pa rin. Qualify yung word na member, hindi active member or member who participates. So pag miyembro ka, kasama ka sa bilang. So kaya ka nagiging miyembro ng Senado. Kapag ikaw ay nahalal, naupo, di ba, nanumpa ka, so senador ka na. So hindi ka na lang po maibibilang kung hindi ka na miyembro. So ang tanong, kailan ka ba hindi nagiging miyembro? Now, again, the law is very clear. Even the Constitution is very clear. Hindi ka na miyembro pag namatay ka because obviously you already lose your juridical personality. Hindi ka na member. O kaya nag-design ka. Siyempre, pag nag-design ka, voluntary act yan. Pangatlo po, kapag ikaw ay na-expel, may ginawa ka sa Senado, kagaya ng ikaw ay tatanggalin, kagaya ng nangyari doon kay Congressman Barzaga, hindi ba? Pangapat po, kapag ikaw ay tumanggap ng pwesto sa gobyerno, sa ehekutibo, it means forfeiture of your seat as a senator, and it is actually a provision in the Constitution. So halimbawa, 24 na senador ngayon, alam naman natin, kung yung isa ma-appoint sa ehekutibo, yung isa po ay mag-resign, yung isa po ay namatay, yung isa ay na-expel. So yung 4 na po na yan, hindi na sila miyembro ng Senado. So ibig sabihin, from 24 magiging 20 sila. Doon mo na bibilangin yung 2/3, sa 20 na lang. Ang tanong dito, paano kung suspended? O paano kung nagtatago? Miyembro pa rin ba siya? So ito po yan, with due respect, miyembro ka pa rin pag nasuspend ka because suspension doesn't create a vacancy. In a plethora of cases decided by the Supreme Court, very, very clear sila dyan. Hindi ba? Pag nasuspend ka, pwede kang makabalik. Kaya nga pag yung mayor nasuspend, papalitan siya ng vice mayor temporarily. Pero hindi siya tatanggalin as bilang mayor, hindi ba? At ganun din sa trabaho, pag natanggal ka, hindi naman ibig sabihin ay hindi ka na empleyado. Pangalawa po, yung kaso ni Bato, nagtago siya. Ngayon, kung nagtago pa, miyembro ka pa rin. Siyempre, miyembro ka pa rin, hindi ba? Ang problema lang, yung mga proponent na nagsasabi na automatically, dahil nagtago si Bato at suspended si Jinggoy, pwede nang bawasan yung bilang sa 22. Ang ginagamit po nilang basis yung Avellino versus Cuenco. Linawin ko lang yung Avellino versus Cuenco po, unang-una, issue po yung patungkol sa quorum. Ilan ba ang quorum? So kung wala ka sa quorum, Di ba? Sabi ko nga sa inyo, iba yung abogadong totoo doon sa mga nagpapanggap. Ay, yung babae na taga Batangas, ganyan na kanyang mungkahi. Paano kala? Paano? Paano kung halimbawa daw wala yung dalawa? Gawin natin gawin natin 15. Hindi ko pwede. Ang sinabi doon, buong membro, hindi naman sinabing wala yung dalawa, babawasan, walang ganun. Kaya ikaw, taga Batangas, wag mo masyadong paniniwalain yung mga kampon nyo na tama yung mga pinagsasabi nyo. Mas naniniwala kami dito sa magaling na abogado at naiintindihan ang batas at kung anong nalalaman ng batas, kung ano ang sinasabi ng Senate rules. Di ba? Papanggap kayo na magaling kayo. Kita nyo, abogado rin yung nagsalita kanina. Abogada ba yon? Yung kulutambok? Wala ring alam. Di ba? Baka ito makipagdebate ito Dito pa ako maniwala kay attorney, Di ba? Kawawa kayo. Kawawa ang taong bayan sa inyo pag napaniwala nyo na ganun daw. Isang senador din mungkahi niya. Ang sabi ng isang senador, sa kanyang opinion, in my humble opinion, pag wala daw yung dalawa, kailangan bawasan na. Aram nyo, kayo, tumanda na kayo sa mga pwesto nyo na yan, ang utak nyo, wala. Kakapiraso. Dahil ang mungkahin nyo lang, mapatalsik si BP Sara. Yun lang naman tayo Yun lang naman ang papel nyo ngayon. Aminin nyo na. Yun talaga ang papel nyo dyan, kaya kinuha nyo ang liderato. Second na, ito madaliin ang impeachment ni BP Sara, mapatalsik si BP Sara, at ngayon ginagawa ng kwento patungkol dito sa numbers gaming na. coercive reach ng Senado, pwede kang bawasan for purpose of quorum, hindi ba? Pangalawa, yung Avellino versus Cuenco, patungkol po sa discharge ng functions ng mga senador bilang Senado as a Senate body, not as an impeachment court. Kasi ang impeachment court, iba ang provision, iba ang requirement. So hindi applicable ang Avellino versus Cuenco. And besides, pag-usapan na rin natin yung issue ng quorum na yan. Alam niyo ba, yung Avellino versus Cuenco, it was decided under the 1935 Constitution. Ang nakalagay lang doon, the Senate shall elect its president. Kaya nga po nung naka-12 sila Senator Gatchalian, anong ginawa nila? Hindi sila nag-elect na Senate President. Why? Because under the 1987 Constitution, quinalify na yan na kinakailangan majority vote of all the members of the Senate to elect
Senate President. Kaya inantay nga nilang mag-13 eh. So anyways, hindi ko alam kung malinaw ang paliwanag ko, but I'm hoping kahit papaano po napagbigay tayo ng Okay sa amin, attorney, ha? Kesa naman doon sa mga nagpapaliwanag, na akala mo, abogado, pero palpak naman. Oo, nakakalungkot dahil nililigaw nila ang taong bayan. So ngayon, ito, salita ni Ombudsman Remulla, nakasuhan si Escudero at Villanueva, dapat tutukan na ko. Ito na. Kaabang-abang na ito. Alam nyo, hindi pa ho tapos yung usapin na ito, ha? Hindi pa dito nagtatapos yan. Ngayon, absuelto sila. Pero for sure, sa mga susunod na panahon, kasi nakatala pa rin yan eh. May record pa rin yan eh. Kung halimbawa, nanalo si BP Sara. At ngayon, gusto ni BP Sara gawa ng kwento itong mga ito. Kasi traitor eh. Diba? Judas nga, tawag nila eh. Tawag ng iba dyan, Judas eh. Halimbawa lang naman, for example, sa English. Halimbawa, gusto. O kaya, yung gabinete ni BP Sara, galit dito sa dalawa kasi nga, nag-Judas. Pwede nilang gawa na kwento yan. Pagkaupo ni BP Sara, ngayon, kakasuhan sila. Total naman, meron na, niluluto na lang. Pwede ho, ungkatin yun. Yari ito. Kaya meron sinasabi dito, Atty. Martin Delgado III, ano ito? Gusto namin malaman kung ano yung patungkol dito. Tutukan nyo ito, yung salita ni Ombudsman Remulla na kakasuhan and make accountable those people involved in the flood control. Napasama yung dalawang pangalan na lumipat na sa mayorya. Might as well ask him what happened. No? All those promises on the basis of why they changed their mind could also, change however way and for whatever reason. So kung makasuhan man sila, baka magsisisi sila kung bakit lumipat sila sa kabila. Kung kakasuhan sila. Yun ang doon. Because that was purportedly the consideration or the proposal as regards the change of mind. Dito sa bagong liderato po ng Senado sa pangunguna po ng bagong Senate President Win Gatchalian. Ano po ba ang masasabi po ninyo sa bagong komposisyon po ngayon? I would not be surprised. Kasi if you would notice, every time a senator is summoned to Malacanang, he changes his mind. Nagyari na po, reportedly, Senator Chis Escudero went to Malacanang. A few days after, he changed his mind. And there was another report that Joel Villanueva went to Malacanang for whatever reason it may be. And then a few days thereafter, he changed his mind. So, whatever is the case, the new leadership is there already in the Senate, and they are expected to work. I would subscribe to the statement of Senator Peter Alan Cayetano saying that there is already a new leadership and he and his group, the minority bloc, will respect it. And that's how democracy should work, getting the majority vote. Not like the time when there was a deadlock at pinagpipilitan na sila yung may mayorya. When in fact the Constitution is very clear on what a quorum is. Because no matter how you look at it from whichever angle you look at the Constitution, hindi po nagbabago yan. 13 talaga yung quorum. Ngayon, they were able to get 13 votes, sila na yung mayorya. Opo. At kaugnay nga dyan sa naging sesyon noong June 3, attorney, yung petition po ni Senator Alan Peter Cayetano. Anong magiging epekto po nito kapag magdesisyon po o may desisyon po ang Supreme Court patungkol po doon sa issue ng pagpapalit liderato noong June 3 session? I would like to, actually it crossed my mind na with the new majority now in place, baka sakali lang, the Supreme Court might declare the petition moot kasi nga mayroon ng majority block. But I would like to believe also para hindi na maulit yung naulit pa
at naulit na nga no nung several decades ago under the time of Senate President Abilino. Kaya umabot sa Korte Suprema yung issue na yan. Sa ngayon, umabot na rin sa Korte Suprema. So perhaps to put an end to how the Constitution should be properly interpreted, the Supreme Court should proceed to resolve the petition recently filed by the Cayetano bloc. Opo. Attorney, ang impeachment case ni VP Sara Duterte ay umusad na. Kahapon nga ay nagsimula na itong pre-trial conference dyan po sa Senado kung saan yung dalawang kampo, depensa at yung prosecution ay nagharap po doon sa Senado. Pag-usapan po yung magiging procedure ng impeachment. Anong tingin po ninyo considering sa bagong komposisyon ngayon ng Senado ay paano ito, anong magiging implikasyon, epekto po sa magiging kaso ng impeachment ni VP Sara Duterte? The impeachment case will proceed accordingly. No? Alam natin na yung any impeachment proceeding or impeachment case initiated by the House and tried by the Senate, no matter how the people will deny, especially those on the two houses of Congress, there is always a political dimension of this proceeding. No matter how we try to adjudicate, ibig sabihin, we hear the cases based on the evidence, meron talagang malakas na political implication or pressure on how the case will be decided whichever way. That being the case, ang nakapagtataka lang dito, kung tama yung narinig ko at nabasa ko, hindi yung Senate President ang magpipreside sa impeachment court. I don't know if I got the information correctly na si Senator Chis Escudero ang magpipreside. Yun nga ang napapag-usapan na tol ni Delgra. Kung halimbawa, si Mamang Quezon ang presiding judge, so ano yung maging implikasyon nun? Lamang ba sila? Makakakuha ba sila ng malakas? Ang ebidensya ba para makonvict si VP Sara ay lamang para dito sa mga dorobo? Pumapabor ba ito sa mga bulok na senador para makonvict si VP Sara? O ang mangyayari ay base pa rin dito sa nilalabas na ebidensya? At base pa rin sa botohan. Kasi kami, gusto namin malaman kung numbers gaming ba talaga o nagbabase sa totoong ebidensya. Kasi kung totoong ebidensya ang hinahanap, wala namang totoong ebidensya na nadumorobo si VP Sara. Hindi pa ho napapatunayan at wala pa ring wala pa ring sapat silang dokumento na sinasabi na si VP Sara ay kumamal-kamal. Yung usapin ng confidential fund ay nasagot na ho yan, napakahabang panahon na. Pero sinama pa rin nila sa article of impeachment nila. Sinugandahan yan ng mga durobong congressman na taga Maynila at taga La Union. Naggawa sila ng imbentong kwento para isama dito sa pang-apat na complaint. Kasama dyan yung mga durobo na dating nakulong. Nagawa rin ng kwento para magsampa rin ng complaint kay VP Sara. Pero kami ho, na milyon-milyon Pilipino, hindi ho kami naniniwala na merong ginawa si VP Sara na ganun. Sipin nyo Sinasabi nila maraming pera si VP Sara. Ngayon lumalabas yung sal-and down nitong si Bombudsman, lumalabas, ayon sa balita, umaabot na ho ng kalahating bilyon. Pero wala kang naririnig. Walang complaint. Paano? Magkakampi. Pero kay VP Sara, pag usaping VP Sara, Duterte, ayan sila, magaling sila pumuna. Paano? Si VP Sara ay tinik sa kanilang pagtakbo o pagkapanalo. Tinik si VP Sara, kung sakali si VP Sara ay manalo, walang mangangahas magnakaw sa kabanang bayan. Bawal sa mga Duterte yan. Totoo yan, bawal sa mga Duterte yan.
Hindi yan papayagan ni BP Sara. Kaya gusto nila, ang namumuno magnanakaw, sabi ni Aling Mari daw di umano, para paldo-paldo. Itong mga crocodile. Kasama yung mga crocodile farm. Punta tayo dito kay Atty. Baligod. Pag-usapan natin kung ano yung usapin dito sa 18 Marines. Kasi maraming nagsasabi, mga kargador lang yan eh. O kagaya ng sinabi ni Mr. Bendalo, kargador, maleta boys, kung ano-ano mga paratang ang binanggit. Alamin natin. Joining us is their legal counsel, Attorney Levito Baligod. Welcome to the Spokes, Attorney Levy. Thank you for having me, Attorney Barry and Attorney Trixie. Thank you, Attorney Levy. Tagal na. We've been trying to get interviews for 2 whole days. Loko lang. Months. So, how did you become legal counsel of the 18+4? Lahat naman tayo, no? We were watching Gutesa's testimony before the Blue Ribbon Committee. Yes. And we saw how he was treated by the committee. And then a few days after, nawawala na siya, no? So I was curious, was Gutesa telling the truth? So naisip ko na I had to look for his colleagues, companions, or co-employees. At nahanap ko naman sila. Okay. And then nagtanong ako, yung initial na 4 na nakausap ko, tinanong ko sila, totoo ba yung sinasabi ni Orly? No? Nung una, hesitant sila. But as trial lawyers, we can read body language also. So, binigay ko yung number ko sa isa. And then after about a day lang, tumawag sa akin, sir, pwede ba tayong magkita? So, nung nagkita kami, sabi, sir, pasensya ka na, hindi kami makapagsalita because honestly, the retired army officer that who breeds us, after our meeting, just after our meeting, sabi niya, wag na lang tayong magsalita. So, di-discourage niya sila. Pero malalim sa kanila yung kailangang lumabas ito. And then yung second batch na nakausap ko, ang sabi niya, sir, alam mo, nung pinapanood ko si Gutesa, na-realize ko, kaya pala namatay yung apo ko sa ospital dahil walang gamot na naibigay sa apo niya. Yes. Walang pondo, no? So eventually, 18, naging 30 plus po sila. And then sabi ko, itong 18 muna ang mauna dahil medyo sensitive yung situation ng marami yan eh. Yung iba may trabaho, so baka matanggal, etc. So ganun po. Nag-usap-usap kami, binigyan nila ako ng mga konting information, kwinento nila bawat isa kung ano yung na-witness nila because they were there. No? From reception of cash stuck in suitcases at Valle Verde to transporting these suitcases to Horizon Home ni Saldico, and then from Horizon to the rest, no? Sa mga legislators. And others, di ba? May plus-plus yan. Legislators plus-plus. Oo, mga executive, mga cabinet secretaries, no? Attorney Levy, may connection ba may role ba si former Congressman Mike Defensor dito, either in connecting you or helping manage yung group? Actually, I engaged with Mike Defensor only when I was trying to know what happened with Gutesa. Because if he committed any security lapses, I would not want to commit that with respect to the 18, no? So doon ko lang nakausap. In fact, if you monitored the pronouncements of Congressman Alvarez of Palawan, Ipito. He was speculating that allegedly when Mike Defensor asked him to endorse the impeachment complaint against BBM. Wala yun, si Alvarez, wala yun. Gumagawa lang, umi-eksena lang yun. Para masira yung investigasyon dito sa flood control. Pero alam naman natin, yung ginagawa ni former Congressman Mike Defensor, tama lang. Diba? Huwag siya kakampi sa mga durobo. Tama lang yung ginagawa niya. Ipagtanggol niya, suportahan niya ito mga sisiwalat na mga baho. Ngayon, napunta ngayon tayo dito. Sa usapin naman, na-interview ho itong taga Batangas. Alamin lang natin kung ano yung dapat nating malaman at kung ano yung pinag-uusapan dito. Kasi, kung halimbawa kayo ang tatanungin,
Normal ba na mayroong pag-aaway o may pagtatalo dyan sa pre-trial? Alam ko, wala namang ganyan eh. Hindi naman, kung professional kayo as abogado at sa lawyer, as defense team, hindi mo kailangan magkaroon ng tensyon, hindi mo kailangan magkaroon ng sigawan, o yung mga pag-uusap ay mahinahon, pero may konting, siyempre, yung agresibo para maipanalo mo ang kaso. Ay, tanungin nga natin dito kay Manong. Congresswoman Jervy Luistro, dahil para sa mga kapatid natin, kahapon nga po, June 18, ay nagharap na po itong House Prosecution Panel. Kasama po itong defense team ni VP Sara Duterte para sa unang araw po ng pre-trial conference. Diyan po sa impeachment case ni VP Sara Duterte. So ito, kausapin po natin, tanong natin, ano ba nangyari kahapon? Congresswoman Jervy Luistro, good morning po. Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. And good morning sa lahat ng viewers and followers. Oo, alam mo ma'am, kahapon may nag-explain sa amin kung ano bang kahulugan nitong pre-trial conference, ano exactly yung nangyayari. But you being one of the House Prosecution Panels, sa isang mabilis lang po na explanation, pagpapaliwanag, ano nga po ba ang nangyayari dito? Okay, so ang purpose ng ating pre-trial conference is to promote a simple, expeditious, and fair trial. Kita niya, ang sabi, simple, expeditious, and fair trial. Sa tingin niyo, ganun ang ginagawa nila? Expeditious, ibig sabihin, mabilis, expedite. Anak ng tipaklong naman, pinagluloko nyo naman kami. Alam na namin kung ano yung gusto nyo. Makonvict. Kaya nga marami nag-iingay na mga kampon nyo dyan eh. Yung makulutambok, saka yung ano pangalan, tidyong-tidyong. Diba? Ang iingay nila. Tuloy. Pinag-uusapan na in advance ano ang ating pwedeng pagkasunduan so that we will make the trial simple, simpler, Smooth. shorter, more expeditious, and fair for both parties, no? Oo. So, kasama dito, number 1 is the proposed stipulation of facts. Ano bang pwedeng pagkasunduan na hindi na pagtatalunan sa trial at hindi na kailangan ng ebidensya upang patunayan pa during the presentation of evidence. Sa tingin nyo, papayag yung defense team ni BP Sara? Hindi naman ganun kasimple yun. Kung kayo ganyan ang gusto nyo, madaliin, expeditious, makonvict agad, hindi ho pwede. Parang sinabi nyo, okay, kayo ang bida, baliin natin ng batas. Walang ganun. Gagawa ng paraan itong mga defense team ni BP Sara. At siyempre, para hindi makonvict si BP Sara. Ngayon, ang tanong dito, may tanong lang kami. Naglalatag lang naman ho kayo, di ba? Ng mga ebidensya. May karapatan ho ba kayong bumoto sa conviction ni BP Sara? Yan ang masasagot. Yan ang kailangan niyong masagot sa tanong ng ating kababayan. Kung wala ho kayong karapatan at wala kayong bilang sa conviction ni BP Sara, tapos na ho ang usapan. Huwag na ho tayong magkwentuhan dito. At kung umabot ka sa video nating ito, ako ho ay may sasabihin. Wala ho silang makukuhang conviction ni BP Sara dahil hindi naman sila kasama dito sa mga senator judges. Magbilang kayo. 16 ang kailangan. Hindi 15, hindi 12, hindi 13, hindi 10. 16. Ilan ho ang 13 bulok pa lang sila. Nangangapa pa sila kung sino lilipat. Sa tingin nyo, may lilipat? Kung halimbawa makasuhan si Senador Bongo, kakasuhan daw di umano eh. Makukuha ba nila si Senator Bongo? Malamang sa malamang hindi. May makukuha pa ba sila mga senador? Malamang sa wala na. Kaya kung umabot sa video natin ako, pakilaking share naman po ang aking paglalambing. At siyempre, yung Mang Banat, suportahan natin yung channel niya. Magaling ho ito itong mambanat na ito. Talagang umaakatikabong banat ho ang kanyang ginagawa dito sa mga bumibira sa mga Duterte. Kaya ito yung kanyang channel, suportahan nyo Ayan. Ayan nga. Yan. Yan si Mang Banato. Yan, 'Di ba? Suportahan natin yan. At siyempre, shoutout tayo. Hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout sa inyo. Mula kay, Elisa Hitman Mercado. Shoutout po sa iyo, ma'am.
Kay Ma'am Kim. Kim X111. And shoutout po Edmond Carino. Shoutout po Mama Damanusan. Shoutout po Daniel Tongol. Shoutout po sa inyo, Bibo Y20. Shoutout po, Arnel Luzon. Shoutout po sa iyo, J. Ortega. Shoutout po. Imano Falahi. Shoutout po sa inyo. Anarico. Shoutout po sa iyo. Teresa Benigna. Wilma Tubio. Shoutout po sa iyo. Francisco Gomez. Ma'am Benjisita Meha. Shoutout po sa iyo. Sir Virgilio Kapinpin. Shoutout po sa iyo. Likunanan. Shoutout po sa iyo. Lione Bismano. Shoutout po sa iyo. Adiman Salilla. Shoutout po. Jessica Bilosco. Shoutout po sa iyo. Robert Espina. Shoutout po sa iyo. Julius De Mayuga. Shoutout po. Linda Arseno. Shoutout po sa iyo. Wenceslao Simasio. Shoutout po. Jocelyn Abila. Shoutout po sa inyo. La Inloculian. Laiklo Kuliwan. Sorry. Hindi ko mabasa masyado. Angelito 6555. Shoutout po. Clark Olpus. Shoutout po sa inyo. Ricky Goles. Shoutout po. Kiwi. Shoutout po sa iyo. Ma'am Karen Panganiban. Shoutout po. Erlinda De Quiros. Shoutout po. Mima Flor. Shoutout po. Marivic Aguilar. Shoutout po sa inyo. Peterson Piligan. Shoutout po. Kay Sir Edmund Carino. Kay Ma'am Elsa Hitman Mercado. Shoutout po muli. Narciso 5626. Shoutout po. Sino pa ba to? Kay Marjorie. Marjorie M. Cray. Shoutout po sa iyo. Bridget De Guzman. Shoutout po. Justin Navarro. Shoutout po sa inyo. Aksa Webster. Shoutout po sa iyo. Kay Sunny Y9K. Shoutout po. Jonel Lumagdaw. Shoutout po sa iyo. Leolido Cabanda. Shoutout po sa iyo. And Vesca. Shoutout po sa iyo. Sugar Ray Pidaloan. Shoutout po sa iyo. At kung umabot ka dyan sa shoutout segment, like and share ang video. Bye-bye!